Nagbabatid ng detalye at balitang totoo. Kahit saan niya nagbabatid ng detalyadong balitang puro. Serbisyong totoo, himpilan sa radyo. Dito lang sa Balitang Puro. 884 Aksyon Balitayado. Balitang Puro. Mula sa talapihitan ng inyong mga radyo. Mga balitang dapat abangan. Mga balitang dapat tutukan. Mga balitang kinalap ng DZSH. 884 Balitang Puro. Balitang Puro. Hembro ng KBP. Kapisan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Magandang araw, Pilipinas. Maya po yan, Dr. Valer. Ako si Sean de la Mines, inyong tagapagbalita. At ako naman si Angel Gatbonton, inyong tagapagbatid ng balita. Ihanda na ang mga sarili. Dahil narito na ang mga nagpapagang balita. Daan-daang milyon sa Asia ang nagdiriwang ng Year of the Snake Agents Friends Priest. Isang miyembro ng Guns for Hire arrested sa Pampanga. Batas sa basura sa budget, hinimok ng SC. And next, tumiyak ng playoff. Ang oras natin ngayon ay alas 11 ng umaga, araw ng Martes, taong kasalukuyan. Babalik ang mga nagbabagang balita na ang dami yung tao sa buong Asya ang nagdiriwang ng Lunar New Year kasama ang kanilang mga pamilya noong Miyerkules habang nagpaalam sila sa Year of the Dragon at pagdiriwang ng Year of the Snake. Tinatangkilik ng mga inchik ang 8 magkakasunod-sunod na pampublikong holiday para sa 2025 Spring Festival. Isang pagkakataon upang mag-isalo sa pagkain, dumalo sa mga tradisyonal na pagtatanghal at magpuputok ng paputok. Ang mga istasyon ng tren at paliparan sa buong bansa ay siksikan sa loob ng ilang linggo. Habang milyon-milyon ang umuwi upang gugulin ang mga pista, opisyal kasama ang kanilang mamahal sa buhay. Nakumpiska ng mga pulis ang isang 45 caliber pistol na may magazine na kargado ng 9 na bala at isang hand grenade. Sinabi ng Pampanga Police na ang mga kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ay isasampa laban sa suspect na naaresto sa parehong paglabag noong 2022. Noong Lunes, inaresto rin ng mga pulis ang isang 59 anyos na lalaki dahil sa illegal possession of firearm sa De La Paz Village sa Tarlac City. Tutok sa ating programa para sa ibang impormasyon. Magbabalik pagkatapos ng ilang paalala sa hatid sa inyo na DZSH 884 Balitang Puro. The Bluetooth device is connected successfully. O anak, bakit hindi ka na nakakakain sa tamang oras at parang nakukulangan ka na sa tulog? Napapansin ko rin na bumababa ang mga grado mo sa iyong card. Dahil ba yan sa paggamit mo ng iyong mga gadgets? Opo, inay. Hindi ko po kasi mapigilan ang aking sarili dahil nalilibang po ako sa paggamit nito. Binalaan na kita, anak, at maraming beses ko nang pinaalala sa iyo na hindi iyan makakabuti para sa iyong kalusugan at kapakanan. Alam mo ba, kapag nakababad ka sa paggamit ng mga gadgets ay maaari kang magkaroon ng implikasyon sa iyong mga mata at maaaring bumaba ang iyong resistensya sa pangangatawan. Hindi lang iyon, dahil maaari ka pang hindi makapag-aral ng maayos dahil sa mga ito. Lubang nakakatakot naman po pala, inay. Simula po ngayon ay susundin ko na po ang inyong bilin, babawasan ko na po ang paggamit ng aking mga gadgets at pagtutuunan ko pa po lalo ng pansin ang aking sariling pangangatawan at pag-aaral. Maraming salamat po sa inyong mahalagang paalala, inay. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Departamento ng Kalusugan at ng Himpilang ito. Nagbabalik ang muli ang Balitang Puro upang magatid ang mga nagbabagang balita.
Mga petitioner sa pamumuno ni dating Executive Secretary Victor Rodriguez at Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ay nagsampa ng kaso sa Korte Suprema na hinahamon ang constitutionality ng General Appropriation Act ng 2025. Nangatwiran ang mga petitioner na ang 2025 national budget ay lumalabag sa ilang probisyon ng konstitusyon, kabilang ang karapatan sa kalusugan, ang pagbabawal laban sa pagtaas ng mga paglalaan ng Kongreso, lampas sa mga rekomendasyon ng Pangulo, at ang mandatong unahin ang edukasyon sa pambansang budget. Pinangalanan ng petisyon ang House of Representatives, ang Senado at Executive Secretary Lucas Bersamin na mga respondent. Humingi ang mga petitioner ng deklarasyon mula sa Korte Suprema na labag sa konstitusyon ng batas sa budget na binabanggit ang matinding pag-abuso at pagpapasya sa pagpasa at pagpapatupad nito. Para naman sa ating balitang pampalakasan, narito si Sidney Salvador at si Simon Musni upang magbatid ng balita. Umiskor ng higanting 74 hanggang 76 ang NLEX kontra sa Eastern para sumiguro ng playoff sa 2024 to 2025 PBA Commissioner's Cup kahapon sa Smart Araneta Coliseum. Ito ang ikatlong sunod na panalo ng Road Warriors upang tapusin ang kampanya sa 6 hanggang 6 na kartada at masolo ang kawalong seed sa ngayon. Hawak ng NLEX ang kapalaran nito at kailangan lang na matalo ang Magnolia sa huling laban nito kontra sa Meralco upang masubuhat ang huling pwesto sa quarterfinal. Ako naman si Rizal Garcia para sa inyong showbiz kachikahan. Malapit nang ibunyag ang Kapuso host para sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab. Ito ang ibinunyag ni Kuya kay Iya Valiana sa kanyang pagbisita sa Pinoy Big Brother House na ipinalabas sa 24 oras noong Miyerkules. Maliban sa pagsasama ng mga kapamilya at kapuso celebrities bilang housemates, magsasanib puwersa din sila bilang host ng programa. Dahil magkakaroon ng kapuso host ani ni Kuya. Dinagdag pa roon na ang pagkakakilanlan na host ay malapit na mabunyag. Para naman sa ating taga-ulat panahon, narito si Kiwel Andre Codera upang magbahagi. Maaaring manig na magiging bagyo ang Texas. Hilagang Gold Coast bilang mabagal na gumagalaw na cross-country storm bagay sa buong US. Ang mga bahagi ng Texas at Hilagang Gold Coast ay naka-alerto para sa potensyal para sa malalang lagay ng panahon ngayong linggo mula sa isang malakas na cross-country storm na inaasahan magtapon ng mga pala-snow sa Southwest at Rockies. At natapos na naman ang ilang minutong pagbabalita, huwag sana kayo magsawang makinig sa aming himpila. Hanggang sa muli, aming mga minamahal na tagapakinig. Mga balitang pupukaw sa ating atensyon. Aalingaw-ngaw sa inyong mga pandinig. At maghahatid ng balitang puro. DZSH 884 Balitang Puro.